Magsitayo po para ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayaman dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna. Magsitayo po ang lahat. Hosana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas.
ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo lahat nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang palaspas na ito ay iyong pagpalain. Ibagayway ang palaspas. At pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betpahe, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea," sagot ng karamihan. Mga ginigiliw ko mga batid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may
galak. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nag-awitan. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga dustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita, umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tanikalay dinala sa sapalaran.
huwag mo akong ulilain, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di nakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Inaharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, kaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino bang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't na magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?
Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyot sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagsabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinusula ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya ay pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inilisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalan Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, ay nangangahulugang puok ng bungo. Minigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangutangupang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inilipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan ng mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias.
Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalugutan ng hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik na sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanigan lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila ay pumasok sa banal na lungsod, at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdam nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Mula sa Basilica Minor ng Poong Nazareno, binabati ko kayong lahat at doon sa mga masugid na sumusubaybay sa ating live streaming coverage ng Quiapo, TV Maria, Facebook, Twitter, etc. etc. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello. Hi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Ngayong linggo ay pumapasok tayo sa Semana Santa. Semana Santa, banal na mga araw, mahal na mga araw, mahal na araw. Sapagkat ang Holy Week ay banal, sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao na kipamuhay sa atin ay pinamalas ang pag-ibig na wagas sa ating lahat. Kaya nga, ang pare ay nakasuot ng pula. Bakit? Ito ay sagisag, tanda ng masidhi at maalab na emosyon. Ang pula ay sagisag ng pag-ibig, sagisag ng martyrdom, sagisag ng pag-ibig na tunay, wagas, nag-uumapaw. Yan. At ito ay pinahayag ni Jesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya nga, pagka merong kapistahan sa simbahan, ang suot ng pari ay pula. Ibig sabihin, yan ay martir ang kapistahan, martir. Pag sinabi martir, nagbuwis ng buhay sa kanyang pananampalataya, sa kanyang Panginoon na sinasamba. At ngayon, Domingo de Ramos, Domingo ng Palaspas, ang pare ay nakasuot ng pula. Bakit? Pinapasimulan ang Semana Santa, Holy Week, banal na linggo. Semana Santa, banal na semana. Matingkad ang kulay. Di ba pagka Valentine's Day, ganun din. Matingkad ang kulay. Kanina may nakita akong rosas. Imbis na palaspas, rosas ang winawagayway. Oo. Ibig sabihin, tanda, sagisag ng pag-ibig na tunay at wagas. Saan galing ang pag-ibig? Sa Diyos. Diyos ay pag-ibig. Makikita natin ito sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang sa 17. Nalalaman natin
na tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang tumulak sa Diyos na isugo ang Kanyang anak upang tayo iligtas. At si Jesus, anak ng Ama, nagpamalas ng pag-ibig sa atin. Pinatunayan ni Jesus sa Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ang pag-ibig ng Ama, pag-ibig niya sa atin. Yung mga tao na sumisigaw ng usana sa anak ni David, sila ay nagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat sa Panginoon sa pagpasok ng Jerusalem. Pero ang kanilang pagsigaw ay natapos lang doon. Bakit? Hindi nila pinangatawanan, hindi nila pinanindigan yung kanilang pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat yung mga taong yon na pinagaling ni Jesus, pinakain ni Jesus, binigyan ng kalayaan sa kanilang sinaniban ng demonyo, pinalayas ni Jesus ang mga pilay, mga bulag, mga may sakit, pinagaling niya. Sila yung mga sumisigaw usana sa anak ni David. At sila rin yun, mga tao na sumigaw, ipako sa krus si Jesus. Yan. Mga ingrato, mga walang utang na loob, bumalingbing sila kay Jesus. Nasaan ang tunay na pag-ibig? Ayan. Wala. 295, hindi tunay. Hindi nila pinangatawanan, hindi nila pinanindigan ang pag-ibig na yon. Pero si Jesus, ang po Nazareno, tapat sa Kanyang pangako sa atin. Hindi niya tayo iiwan hanggang kamatayan. Pinangatawanan niya ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi siya sumuko. Hindi siya umatras. Hinarap niya ang hamon ng kamatayan. Di ba sabi ni Francisco Balagtas, pag-ibig, pag pumasok nino man, hahamakin ang lahat, makamtan ka lamang. Tama? Wala. Oo. Si Balagtas, ang magiting na manunulat galing sa Bulacan, hahamakin ang lahat, makamtan ka lamang. Si Kristo, hinamak ang lahat kahit ang kamatayan. Sinoong niya, hinarap niya, hindi niya inatrasan, hindi niya sinukuan. Bakit? Mahal niya tayo. Mahal at alaga niya tayo. Yan. Ang po Nazareno, ang larawan ng pagtitika. Magtika tayo. Sapagkat si Jesus, nagpapasa ng krus natin. Kaya kung tayo nagsisisi, tayo ay nangangako sa Diyos, nagsisisi po ako, Panginoon, sapagkat ikaw ay nasaktan ko. Hindi na ako muling magkakasala. O di ba yan sinasabi natin? May dalawang uri ng pagsisisi. Ito, act of contrition. Una, perfect contrition. Pangalawa, imperfect contrition. Ang perfect contrition, sorrow for sin. Pagsisisi sa kasalanan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay bukal ng kabutihan, bukal ng kaamuan, bukal ng lahat ng pagpapala. Siya ay pag-ibig. Kaya ako ay nagsisisi, nagtitika. At pag tayo, ang motibo natin ay ganyan, hindi pa tayo napapatawad ng pari,
Tsak yun, meron na tayong pabuya. Meron tayong gantimpala. Bakit? Perfect contrition. Alam niyo yon? Sapagkat ang isip ko, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pinagbubukalan ng kabutihan. Kaya kailanman hindi ko dapat siya suwayin, hindi ko dapat siya labagin, hindi ko dapat siya saktan. Yan ang perfect contrition. Ang imperfect contrition naman sa bandang dako, nagsisisi tayo sapagkat natatakot tayo sa impyerno. Natatakot tayo na hindi makapasok sa kalangitan. Yun ang motibo. Pero kung susundan natin ang mga martires, mga santo, perfect contrition, sapagkat Diyos ay pag-ibig, hindi ko na siya sasaktan. Sapagkat Diyos ay pag-ibig, bukal ng kabutihan, hindi na ko muli magkakasala. Sapagkat siya ay napakabuti sa akin. Ito dapat ang mamayani, mangibabaw sa ating kamalayan kaisipan, na hindi na tayo lumabag sa kanyang kautusan, sapagkat siya ay pag-ibig na ganap, pag-ibig na wagas. Ayan. Ngayon, dapat lumalim ang ating pangunawa dito. Kaya nga, mga mahal na araw, Semana Santa, banal na linggo, kailangan natin pagsumikapan na magpakita tayo, magpamalas tayo ng pag-ibig na wagas. Kung si Jesus ay nagpamalas ng pag-ibig na tunay, pag-ibig na wagas, pinangatawanan niya, pinanindigan niya hanggang kamatayan ang pag-ibig niya sa atin, tayo rin inaanyayahan ni Jesus na tumugon. Samahan natin siya sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit sa krus. Ang motibo natin Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pinagbubukalan ng kabutihan, ng kabanalan. At ito ang pinakita ni Jesus sa atin. Labis niyang minamahal ang Ama. Kaya sinunod niya ito kahit hindi niya gusto. Hindi masunod ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama. Not my will, but God's will. Father's will. Yan ang mensahe ng Semana Santa. Mahal ang mga araw na ito. Bakit mahal? Sapagkat ang Panginoong Jesus nagbuwis ng buhay. He fought sin. Nilabanan niya ang kasalanan hanggang kamatayan. Sabi sa Hebreo 12, Kapitulo 12, versikulo 4, sa ating pakikipagtunggali sa kasalanan, hindi pa humantong sa pagdanak ng dugo ang ating pakikipagtunggali sa kasalanan. Ibig sabihin, wala pa tayong sa kalingkingan na labanan ng kasalanan, na magpamalas ng pag-ibig sa Diyos, na hindi na natin siya sasaktan. Pero si Jesus, wala siyang kasalanan. Nilabanan ng kasalanan sa pagbuwis ng buhay. Ganon katindi ang ipinamalas niya sa atin. Kaya kung titingnan natin ito, tayo rin ay dapat tularan siya. Siya ang ehemplo, siya ang halimbawa ng paglaban sa kasamaan. Kung lalabanan tayo ng kasamaan, kamatayan, kasalanan, karupukan, kahinaan, ng todo-todo, 100%, ilagay ang ating lakas, ang isip, at talino, labanan ito, puksin ito. Ito ay tunay na pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Nawa, ang mga mahal na araw na ito ay magtulak sa atin, mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, upang suklian natin ang pagpapakasakit, pagkamatay ni Jesus sa krus ng ating pagmamahal, pag-ibig na tunay, pag-ibig na wagas. At dito rin, makikita natin kung hanggang saan na tayo nakarating. Poong Jesus Nazareno, gabayan mo kami
Iligtas mo kami. Pagpalain mo kami. Ipakita mo sa amin ang landas ng buhay, ang landas ng tunay na pag-ibig. Samahan mo kami sa aming pagpupunyagi. Sa ipinakita mong pagmamahal sa amin sa krus, naway kami ay tularan din namin ang landas na tinahak mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating amang nasa langit, sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin nawa natin siya sa kanyang kauluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, tinatas din namin sa iyo ang aming mga benefactors, temporal and spiritual, ang mga masugid namin taga-subaybay sa live streaming coverage ng Quiapo, Basilica Minor, ang mga OFW, OCW, ang mga may karamdaman, mga nag-aalaga nito, at lahat ng mga naguguluhan, lahat ng mga nasadlak sa kasalanan. Dinudog namin sa iyo lahat ng mga devoto, naway kami lahat ay tumugon sa iyong paanyaya na suklian ang pag-ibig mo, nang abot ang aming makakaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawan na ito ayon sa iyong dakilang awa at mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat.
Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo, ay kalugdanawan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niya na kami ay palayain, sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay si Jesus upang kami ay buhayin. Kaya kaysa ng mga angheles nagsiyawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na esposo si San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Juan Bautista ang aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ihayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iyong nanaisin aking. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay pinagsalo mo sa banal na pagkikinabang,
Kami ay iyong pinalingon na may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami lahat ay makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pasusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang bendisyon. Ang Diyos amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak na si Jesus. Sa iyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan niya kayo lahat ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa si Kristo para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sampu ng mga mahal niyo sa buhay, saan man sila naroon, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, pumayo kayong taglay at ipahayag ang matagumpay na pagdating ng Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.